Huwag kang tatapapat sa city, ang lungsod ng ilaw, ingay at walang katapusang buhay. Pero sa kabila ng liwanag at ginhawa ng modernong panahon, may mga aninong nananatili sa dilim. Ako si Migs, isang call center agent, sanay sa buhay na gising sa gabi at tulog sa umaga. 4 na taon na akong ganito. Pero ngayong gabi, ibang klaseng pagod ang bumalot sa katawan ko. Paglabas ng opisina, damang-dama ko ang bigat ng buong shift. Walang katapusang reklamo ng mga customer, paulit-ulit na problema, at paulit-ulit na script. Habang naglalakad sa kahabaan ng Shaw Boulevard, napagdesisyunan kung magpahinga bago umuwi. Malapit lang ang isang Sogo Hotel, mabilis, mura at sakto para sa ilang oras ng tulog. Pagpasok sa kwarto, bumungad sa akin ang malamig na bugso ng aircon. Tipikal na kwarto, isang queen-size bed, maliit na lamesa, TV na nakasabit sa dingding. Pero ang agad na umagaw ng pansin ko ay ang malaking salamin sa tapat ng kama. Nangingilabot ako ng bahagya. Matagal ko nang alam ang lumang pamahiin. Huwag kang matutulog nang nakaharap sa salamin. Hindi mo alam kung sino ang nakatingin pabalik. Pero pagod na pagod ako. Wala na akong oras para matakot sa walang kwentang paniniwala. Nagpakulo ako ng tubig, nagtimpla ng Kopiko Black na nabili ko sa vending machine sa lobby. Habang unti-unting hinihigop ang mainit na kape, nakaramdam ako ng hindi may paliwanag na amig. Mas malamig kaysa dapat. Pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Napatingin ako sa salamin. Wala namang kakaiba. Pero habang tinititigan ko ang sarili kong refleksyon, parang may mali. Parang may bahagyang kaibahan. Isang anino sa gilid, isang bagay na hindi ko makita ng buo, pero nararamdaman kong nandoon. Huwag kang magpakatakot, Migs. Binaliwala ko yon. Nilapag ang baso ng kape, hinubad ang sapatos, at humiga sa kama. Sa wakas, makakatulog na rin. Nagising ako sa matinding lamig. Hindi normal ang pakiramdam ko. Ramdam ko ang bigat sa dibdib ko, para bang may nakadagan. Pilit kong ginagalaw ang katawan ko, pero wala akong magawa. Paralisado ako. Tila may bumubulong sa tenga ko, paus, basag parang isang sirang radyo. Hindi ko maunawaan ang sinasabi nito, pero rinig na rinig ko ang tonong parang humihingi ng tulong. At saka ko yun narinig ng malinaw. Ba't mo ako ginising? Napalunok ako. Hindi ako nag-iisa sa kwarto. Pinilit kong igalaw ang mga mata ko, at doon ko siya nakita. Sa harap ng salamin, nakatayo ang isang babae. Mahaba ang kanyang buhok. Suot niya ang puting duster. Nakatalikod siya, pero kitang-kita ko ang bawat hibla ng kanyang buhok na tila gumagalaw kahit walang hangin. Pero ang pinakanakakatakot, hindi siya gumagalaw. Pero sigurado akong hindi siya refleksyon ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang puso ko, bumilis ng bumilis ang tibok, dumadagundong sa tenga ko, at sa kanya dahan-dahang ikinaling ang ulo niya pakanan. Hindi gumagalaw ang kanyang katawan, nabiyak ang katahimikan. Pumutok ang ilaw sa kisame. Sa iglap ng dilim at saglit na pagsiklab ng liwanag, nakita ko ang kanyang mukha. Walang mata, walang ilong, walang bibig. Isang makinis, maputlang balat lang ang naroon. Parang walang kahit anong bakas ng pagkatao. Pero kahit wala siyang bibig, naririnig ko siyang bumubulong sa isipan ko. Ba't mo ako ginising? Parang may malamig na kamay na humawak sa aking leg. Hindi ako makahinga. Hindi ako makagalaw. Ramdam ko ang kanyang presensya, ang kanyang bigat sa aking dibdib. Ang kanyang matulis, maitim na mga kuko na unti-unting inaabot ang aking mukha. Pilit akong nagpumiglas. Pilit akong sumigaw. Walang tunog. At sa isang iglap, bumagsak ako sa kama. Napaubo ako, hinahabol ang hininga. Mabilis kong kinuha ang cellphone ko. 3-3. Oras ng masamang espiritu na pabalikwas ako, kinuha ang bag, sinapatos ang paa kahit hindi pa naitatali at halos magkandara pa palabas ng kwarto. Hindi ko na nilingon ang salamin. Baka may makita pa akong iba. Sa labas ng hotel, isang matandang dagtinda ng balot sa kanto ang napatingin sa akin. Kita niya siguro ang takot sa mukha ko. Parang namumutla ka, okay ka lang? Tanong niya. Nag-aalalang tinitigan ako. Huminga ako ng malalim. May nakita ako sa salamin. Tahimik lang siya saglit. Pero hindi na siya nagulat. Parang hindi na bago sa kanya ang kwento ko. Bumuntong hininga siya at tumango. Kaya sinasabi ko sa mga bata dito, huwag kang matutulog sa harap ng salamin. Bakit? Tanong ko. Kahit alam ko na ang sagot. Hindi mo alam kung sino ang nakatingin pabalik. Napalunok ako. Napatingin sa paligid. Ilang tao na kaya ang nakakita ng tulad niya.
Ilang kwarto na kaya may mga nilalang na nakakulong sa refleksyon, at ilang beses na kayang may ibang nakatingin sa akin nang hindi ko namalayan. Aral ng kwento. May mga pamahing hindi lang basta paniniwala, may dahilan kung bakit ito umiiral. Hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa kabila ng ating refleksyon. Minsan, mas magmunang subukan. Takpan mo ang salamin. O siguraduhin mong walang ibang nakatingin pabalik.